Mga kapatid, magandang araw sa inyong lahat. Samahan niyo ako ngayon sa paksang ipaglingkod ko sa ngalan ng aking Ama na sa langit at sa kanyang anak na si Jesucristo at sa kanyang Espiritu Santo. Uli, ako'y nakaroon ng mild stroke, bulol-bulol ako. Nakahula naman sa Isaiah 32 verse 1 to 5. Pagpasensyahan ng aking pagkabulol kasi ako'y na mild stroke. Hindi ko ma-pronounce ang mga salita. I cannot pronounce it well, but my mind is not stuttering or stammering. Only my lips only my lips is affected. Until now, I still stammer. Ito, babasahin ko muna sa DRB Catholic Version DRB or Douay-Rheims Bible. 8:44 of John. Sa English, kasi ito'y reliable references from Greek, Hebrew at Aramaic, Catholic Bible, the first English Bible. Ganon kami sa legal. Kung anong pinaka-original na malapit sa original na translation, doon kami. Ayaw namin na ibang translation na hindi doon sa nakasulat ng mga apostol. Iba po yun. Ibig sabihin, yun po hindi salitang nakasulat. Pamimilipit na yun o pambaluktot. Nakahula naman sa 2 Peter 3 verse 15 to 17. Kapatid, ito, nakalagay sa titulo, Satanic Liars Against the Heavenly Father. Maraming layar. Unang-una, mga sinungaling to. Laban sa Diyos. Iisang Diyos na Ama nasa langit. Ang sinungaling dito sa mundo pati si Satanas. Satan and all his children. Babasahin natin, he was a murderer from the beginning, not holding the truth. Ano tong truth ngayon? Ngayon 21st century. Ito po ngayon ay tinatawag natin biblical truth. Ang truth ng unang panahon, itinuturo ng mga propeta galing sa Diyos na Israelita. Ang truth ng unang panahon, itinuro din sa mga Kristiyano sa magitan ng sulat ng mga apostol at mga apostol din. Mula sa Diyos, yun ang truth. Tayo ngayon, hindi natin mapakinggan ang propeta at mga apostol. Natapos na sila. Patay na ang kanilang laman. Nasa langit na kanilang espiritu pero wala pa sa trono ng Diyos. Isabay yun sa kanilang laman. Bubuhayin muli ni Kristo. Ngayon, wala na kanilang laman, wala na din ang mga apostol ngayon dito. Ang ibig sabihin, nag-iwan sila ng totoo. Nakasulat. Ang kanilang sulat, iniipon ng Diyos. Hinuhulaan sa 46 verse 10 ng Isaiah at saka 34 verse 1,16. Para ang Diyos magturo sa lahat mga bansa, mga bayan, lahat ng wika. Kaya itong aklat na yun, nakasalin sa iba't ibang wika. Ulitin ko, ang truth or totoo ay biblical truth. Hindi yun Katolikong katekismo. Hindi mo susulat doon mga propeta at apostol, mga Israel, mga Romano. Katekismo, Roman Catechism of the Roman Catholic Church or Catechism of the Roman Catholic Church. Kukunin natin.
ito po updated na to. Iba't ibang revise ito. Hanggang ngayon, revise pa rin. I read Catechism of the Catholic Church, CCC. Nakabaliktad. Second edition. Ibig sabihin, labas to sa labas. Kahit anong labas na pabago-bago. Ito'y iba sa sulat sa mga apostol at propeta. Second edition, revised in accordance with the official Latin text promulgated by Pope John Paul II. Ito, dagdag na. Ang sabi ng Diyos, basahin ang kanyang aklat. Aklat niya, hindi aklat ng mga tao. Sabi ng Diyos ng mga apostol at mga propeta na iba ang Katoliko. Marami pa. Katolik mo natin focus. Katekismo. Ang nangyari kasi sa Katoliko, paglabag sa katekismo ang paniwala, liban na sa natin ang Biblia. Sabi ng isang aklat lang. Sabi ng Diyos, nasa langit. Isang aklat lang. Tanongin mo ang Katoliko, wala siyang aklat. Ilang libate ko lang. Sabi ng Katoliko, manilila ako. Hindi ko nanila. Nag-judge ako. Masira na kayo. Ang Diyos na nila. Ang kanyang salita. Aking binabasa. As if maka-eskapo kayo. Nakasulat na eh. Kahit hindi ako magsalita, nakasulat na nga. Ginawa sinasungat no. Ito. Itong libro ito, sinungaling ito laban sa Diyos. Katekismo. Magdebate sa legal. I seek justice. Walang pare, walang debatista na Katoliko, pare, kahit pare pa sa dalawang Katolikano, wala yan. Philosophy against legal, wala yan. Kahit pa abogado nyo, saan magdebate tayo, kung ayaw mo naman sa akin. Nakasiguro ako, mga lawyers, mga non-Christian and Christians, mga Catholic and Catholic, they all agree with me. Because I studied it sa Ateneo. 1.5 ang grade ko ito. Ako ba naging chairman? Ateneo Catholic Institution. Ngayon, alam na mga kaklase ko yan. Hindi naman din na yan. Ito. Ang nagturo pa sa akin, instructor namin galing sa UK. Na Pilipina na pang maputing-maputi. Ngayon, ito, pag walang hatol, walang hukom, maliligaw kayo, kapatid. Maliligaw. Bakit? Tanga lang kayo. Hindi ka alam ang hukom. Pati pare nyo, hindi ka alam ang hukom. Walang basihan. Ang basihan ng Diyos, ang kanyang salita. Ang patuturuan ng Diyos, ang kanyang salita. Sa 1, 5, 7 to 10 of John. Ang Diyos mismo ang magpatotoo sa mga propeta at mga apostol na isinulat na. Ang kanyang salita isinulat na para ating batayan ng totoo. Kasi iba ang Diyos niya eh. Matigas ang ulo. Walang Diyos na pinakatigas ang ulo liban sa Diyos ng mga Katoliko. Debate tayo. Politically at legally at biblically. Kung sino sa inyo marunong. Kasi mayabang kayo. Patunayan ko kami mga Diyos din, mga anak. Humukom din. Ang aming basihan hukom, ang akat ng aming ama. May mga salita na nakasulat na. Sabi ng Diyos, isang aklat lang ang kanyang gagamitin sa pagturo. Walang mabasa ng turo ko, maraming aklat. Sa debate, gago. Kaya kung anong basihan ng aklat, wala. Ayaw sagutin, wala kong pulos pag-alam. Ayaw baliin. Nabalik na kasi. Mapatunay ka walang basehan. Sa korte, kapatid, may tinatawag tayo na admissibility of evidence. Kung tatanggapin mo ang admissible sa Diyos, sa Diyos sa masalita, ang admissible sa kanyang aklat. Yun ang banal. Alam niyo banal? Biblical.
turo ng Diyos noong unang panahon sa mga propeta at mga propeta at mga apostol. Sulat na. Sabi ng Diyos pa, napahayag na sa isang aklat sa kanyang Deuteronomio 4 verse 2, huwag bawasan, huwag kulangan ang salita ng Diyos. Salita kasi ng Diyos na itinuturo sa mga propeta at mga apostol. Hindi itinuro sa mga church magisterium na taga-Roma. Gago. Gago ka. Hukuman kita. May basehan ako. Salita ng Diyos nakasulat. Huwag bawasan, huwag dadagan. Sabi ni Pablo, 1 Corinthians 4:6, huwag humigit sa bagay nakasulat. Sabi na kato, ay, sa Korinto na yun, gago. Sa legal, aklat ang ating natanggap ngayon. 21st century, ngayon, patas ka, 7:24 of Isaiah o Jeremiah. Masama ka sa Diyos. Ngayon na, pabaliktad ka pabaliktad ka Luma. May aklat na ngayon, Katoliko, wala pa. Bobo pa rin kayo. Ayaw na ba ko? Akala nyo may iskapo kayo? May aklat na nga? Gago. Galit kayo sa akin, pero kahit yung tuhod mo, yung tapa mo, hindi makatayo sa debate. Pati demonyo, pati Diyos mo, tanga, gago. May basahin ako, ang aklat ito, aklat ng totoong Diyos, hindi peking Diyos, katulad ng Katoliko, pati Pedro, peke. Pati kayo, mga pare, obispo daw, maniwala kayo, yun ang probisyon ng mga sinungaling laban sa Diyos. Mga sinungaling yun. Kasi, ang totoo, biblical ngayon, from the Greek word Biblion. Libre Domini. Isang akat ng, sabi ng Diyos sa Latin Vulgate. Isaiah 34:16. Ngayon, kung matapang ka, gamitin mo ang salita mo kung totoo ka. Kasi, madali na lang mag-judge ngayon. Kasi nag-aaral ako ng legal. Kayo, nag-aaral ba? Ang pinag-aralan nyo, theology, philosophy, tanga. Walang theology, philosophy ang turo ng Diyos. Ang basihan lang ang kanyang aklat. Ang tanong nyo, lahat ba ng katotohanan na sulat? Hindi lahat. Ang katotohanan na galing sa Diyos, nakasulat? Hindi lahat. Pero ang basihan, lahat na. Tulad ko, mapaluan ako, sinong demonyo? Katoliko, hindi nakasulat. Pero kung basihan, mayroon sa inyong gawa. Hindi na mabasa. Pero may basihan ako. Ang sabi niyo, isang akat lang. Ang ginawa nyo, nagdagdag, gago. Sino kalaban nyo? Diyos mismo, hindi ako. Kaya hukuman ka ngayon ng Diyos. Tanga ka. Isunod ng mga propeta at apostol, ayaw mo sunod sa Diyos, gago. Tapos sabihin nyo, Catholic, Roman Catholic Church, Apostolic Church, tanga. Kahit kayo Kristiyano, bulang Kristiyano ka. Kahit kayo may Kristo, bulang Kristo, mga sinungaling na Kristo may nasayo. Pare nyo, papa nyo sa legal, magdebate tayo, harap-harapan sa live. Kahit kayo na lahat, isa lang, microphone ang hawakan nyo. Kahit sino sa'yo. We must debate biblically and legally, not philosophically and theologically. Kasi hindi yun nakasulat. Ang legal, nakasulat. Ipatupad, legal. Expedient in the law. Basahin natin 1 Corinthians 10:23. All things are lawful for me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, all the things that edify not, but all things edify not. Lawful
Sumilopo, walang theology. Gago. Basta, sumunod ka sa salita ng Diyos. Pagkalaban ka sa salita ng Diyos, wag na, kahit legal pa. Because the Word of God is supreme above our law sa tao. Our law is our will. The law of God is His will. We, our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done. Hindi will ng tao, will ng Father of God in heaven. Anong ginugusto nyo? Na kanya-kanya kayong will, kanya-kayang gusto, nagtayo ka ng kunyari, iglesia, bulaanin, sinungaling, nagkanya-kayo aklat, binibinta nyo pa, katikismo, gago. Sino turo? Ilang aklat na nabasa ng Diyos? Isa lang. May totoo na hindi nakasulat. Ha? Katoliko, mga bulag. Di ko sa ito. Pero ang basihan ko, nakasulat. Unawain, sabi ng Diyos, siya magpaliwanag. Siya magturo, siya magpaunawa. Ibang Diyos yung bulol, gago. Di, pipi ang Diyos nyo. Parang larawan na imahe. Malayo, Maria, 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 Maria. Panginoong Jesus Kristo, gago. Sino turo niyan? Anak ka ng Diyos, Diyos ka rin, lumuhod ka sa bato ni Diyos, tanga. Unang tanong ko, ang niluruhan ba niyo ba, Diyos ba o hindi? Sabi na, hindi. Ay, hindi pala Diyos yan eh. Bakit namin niluruhan? Sino kalooban yan? Saan anong basihan? Wala kayong basihan, tanga kayo. Huwag kayong bumasa, tanga lang kayo. Pag namatay kayo, goodbye, bye-bye. As if, masakit o magsalita, as if, makaligtas kayo sa hukom, gago. Mas malupit ang Diyos maghukom balang araw. Gagamitin na ang salita na ating binabasa. Our faith must stand in the wisdom of God. 1 Corinthians 2 verse 1 to 5. At sabi lang sa 2 Corinthians 4 verse 13. Ang paniwalaan natin, nakasulat ang ating basihan para humukom. Pag humukom ka, may basihan. Hindi basihan ang filosofiya. Hindi basihan ang teologiya. Tanga. Teologiya. Sa legal, bawal ng filosofiya. Anong basihan mo? Tanga. Anong basihan mo? Bulag. Anong basihan mo? Tanga. Hipokrito. Akala mo mabait ka, gago ka lang. Ikaw tao na mas ano pa sa leon. Kasi ngayon, parang patay ka sa Diyos. Patay ka sa Diyos. Sabi ng Diyos, basahin natin. Ang nagturo din sa'yo, patay. Mga patay kayo, nagturo sa'yo, patay din. Kung ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos na sa'yo, may buhay ka. Ha? Basahin natin. Sa mata ng Diyos, sino sa filosofiya mo? Ang Diyos ang masunod, hindi ikaw. Ang aking basahin, nakasulat. Sa'yo wala. Patay ka ba? Hindi. Paano kailangan patay? Ito basahin natin. May Diyos na patay. May Diyos na patay. Ito ha. Ang problema, kung ang filosofiya nag-una sa'yo. Bawal mo ng filosofiya ha. Bawal na yan ha. Ang Diyos muna pakinggan natin, hindi ating filosofiya sa utak. Diyos muna nakasulat na sinasabi. Buhat pa nung una. Nakasulat na. Ito, Catholic Bible, Julian's Bible. Neither 6:13 of Romans. Neither yield your members as instrument of righteousness unto sins, but yield yourselves unto God, to God. Sa Diyos kayo, sumunod, as those that are alive from the dead. Ang mabuhay sa Diyos, yun sumunod sa Kanya. Para sa Diyos, hindi para sa iyo, hindi para sa angel, patay sa Kanya mga tao yun. Ang buhay sa Kanya, nabuhay sa Kanya, buhay sa Kanya din. Ang sumunod sa Kanya, ano susunod? Biblical, hindi philosophical, hindi theological, gago. Manakat na. Naniwala ka na sa pare.
sa pastor. Gago. Walang kwenta ang aklat sa iyo, mga Katoliko. Walang kwenta ang aklat ng Diyos sa inyo. Kasi ang binabasa nyo, taklat ng tao, katulad ng katekismo, gago. Hindi ba? Di ba, hukom? Patay kayo sa Diyos. Spiritually and physically. Ang sa inyo lang, freedom lang. Bahala kayo sa buhay nyo. Balang araw, mamatay rin kayo. Lahat tayo mamatay. Pero mamatay kami, espiritu namin buhay. Kasi, mapunta sa Diyos kayo, papunta sa dagat-dagatang apoy. Second death. Second death. Ulit. Neither yield your members, huwag nyo isuko yung sangkap, yung katawan, as instrument of unrighteousness. Ano tong unrighteousness? Anti-biblical. Ang mali, hindi biblical ang turo. Kalaban pa sa aklat, sa sulat ng Diyos, sa salita ng Diyos, nakasulat. But, kung yung, ito sa Tagalog, ito basahin lang. Sa English muna. Of unrighteousness, ito. Until sin, yield. But, neither yield your members as instrument of righteousness unto sin. Yung kasalanan. Sino ito ang kasalanan? Buhay ba patay? But yield yourselves unto God. Buhay ito, ang patay. As those that are alive from dead. Mula sa patay kami. Kami dati, katulad ko ako dati, hindi ako biblical. Walang ituturo sa amin magbasa ng aklat. Hanggang nag-26 na ako, wala pa, 26 ako. Nakinig sa pare, simbahan, gago, wala kami, dala na aklat nun. Wala kami dala. Kasi usapan na ng politiko. Nagbayabang mga pare ng ismil ng talata, tatatong talata lang, gago. Mali pa. Akalang gospel, ipa-apat lang, tanga. John, Mark, Matthew, Lucas, gago. Doon na ipit si Biado. Aming debate, katuloy ko, gago, hindi alam. Binabasa ko, ito. Neither yield your members as instrument of unrighteousness unto sin. Yung unto sin na, patay itong mga taong to. Sa mata ng Diyos. Siya masunod, hindi ikaw. Whether you like it or not. Huwag kang paipal. Sabi ng Diyos nakasulat. Sinusulat ni Pablo. But yield yourself unto God. Sa God kasunod. Hindi sa tao. Our Father in heaven. As those are alive from the dead. Mga patay talaga ng Diyos sumusunod sa Diyos. Mga patayong hindi sumunod sa Diyos. Yun ang buhay. And your members are instrument of righteousness unto God. Instrument of righteousness. Ang righteousness, biblical ito. Ang unrighteousness, hindi biblical. Ang biblical, salita ng Diyos. Sa Tagalog, para maunawaan. Ito, aklat kung sa ating hukuman. Kasi, ang hukom, sa pamagitan ng gawa, sa Titus 1:16, ang aklat ng salita ng Diyos ating basihan. Ito, kung ginawa ba ng katulad ko. Ito Ito yung nakasulat sa biblical book. Nakasulat to. Hindi sa katekismo, sa Biblia ang tawag nyo. Sa aklat ng Diyos. Ang dating Biblia. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakasangkapan ng kalikuan. Ano kalikuan? Anti-biblical. Ano kalikuan? Anti-biblical. Kaliko kasi hindi sumunod
sa salita ng Diyos. Saan ang salita ng Diyos? Sa aklat. Ngayon, mayroon na tayong aklat. Wala pa rin Katoliko na kumpletong aklat. Sabi ng Diyos, kumpleto ang kanyang aklat. Ang ating basihan bago tayo magsalita o kung magsalita tayo, may basihan tayong kauwian. Salita ng Diyos. Hindi ka naman Diyos. Huwag ka maturo. Aklat ito, ang Diyos mismo maturo. I-spiritually sa ating puso bilang mga anak ng Diyos, pinanak ng Diyos sa kanyang Espiritu Santo. 3.5 o dyan. Ulit, kundi ihandog ninyo ang mga inyong sarili sa Diyos na tulad ng nangabuhay mula sa mga patay. Ang mga patay, hindi biblical. Doon pa lang. Saan ba katulad? Salita ng Diyos. Saan ang salita ng Diyos? Nakasulat, huwag bawasan, huwag lalagan. Tanga. Sabi ni Pedro, na totoo, hiniligaw na Pedro na Katoliko, Pedro na isalita. Sa 2 Peter 3 verse 1 to, be mindful of the words of the prophets and the commandments of the apostle. Commandments of the apostle. One of the apostles wrote, do not go beyond what is written. Si Pablo sa 1 Corinthians 4:6, gago. Hindi ba gago? Tanga. May mura sa Biblia, sa aklat. Salita ng Diyos, mga tanga-tanga. Na-discuss ko na sa iyong pagsanon. Ha? Tulad na nabuhay sa matay at inyong sangkap na pinakasangkapan ng katuwiran ng Diyos. Ano katuwiran? Tanong mo sa Katoliko. Ano to katuwiran? Biblical ba o hindi? Ang binabasa natin, biblical din. Sulat ni Pablo. Gago. Magtanong ka sa legal. Huwag sa ligaw. Ayaw ligaw, pati Kristo na ligaw na rin. Kasi Kristo legal din. Ligaw. Kung ang Kristo ay ligaw para kang kawawang Katoliko, di ba kayo kawa? Sabi nyo, masakit mo sila, ayaw ka masama. As if makaligtas sa hukom. Nakasulat na nga. Bubuksan ng Diyos ang itong kalaman sa atin para paunawa natin, pero hindi mo alam. Ang gamitan ng Diyos, yun na nakasulat. Kanyang salita. Sabi sa John 12, verse 44 to 51. The same word will judge you if you don't believe. What is this word? All the biblical word. Biblical. Hindi catechetical or theological at philosophical. Yun. Akala nyo ang pare, magandang position. Wala yun. Mga pare karamihan, mga bading, ayaw mga debate. Mga bading. Ipaglaban nyo. Ayaw. Takot sa Biblia nila, gago. Pati dalawa labado. Sabi ko, Biblia basahin ko. Ang binabasa, maling salin para ng mga balita, gago. Kahit may tama doon sa maling salin, mga ugaling demonyo. Influensya ng mga pare. Lahat ng mga pare, lahat natin na, as long as Katoliko pare, as long as Katoliko, mga demonyo. May basehan. Nagturo sa na iba sa nakasulat. Maraming kanibate ko na alam ko, tinuturuan mga debatista, mamilipit. Hindi makalusot sa Evangelyo. Gago. Tinuturuan ng mga debatista Katoliko na mamilipit. Pambaloktot. Lahat sila sablay. Pati si Hams Ray, si Dano Labado, si Biado, at marami mga iba, gago. Naka-live na kayo lahat, mga bubo. Hindi mata bubo. Ayaw ko pala sa bubo. Bakit? Hindi kayo biblical. Sabi ng Diyos, bubo, kabubuhan yung turo. 1 Corinthians 3 verse 19. May hukuman, may hukum. Salita ng Diyos, sino ka makakiba? Sino ka makakiba sa salita ng Diyos? Mga lapastangan, masamang tao, sabi ni Kristo. Lumayo ka sa akin.
Matthew 7:21 verse 25 to 26. Nagpalayat na demonyo, nag-exercise, gago. Ibang turo, anti-biblical. Mga lahat ng pare, anti-biblical. Pag sabi ng pare, siya biblical, I will face them. Patunayan ko, unang-una pa, saan ba siya ng aklat? Sino sabi na babasa tayo ng aklat pagdating sa relihiyon? Gago. Yun ang gusto ng Diyos matupad. Ama namin, nasa langit ka. Dumating nawa ang iyong kaharian sa aming puso spiritually. Masunod ang iyong kalooban. Sa kalooban ng Diyos, sa aklat, gago. Ang turo mo iba, magkaroon ng ibang aklat. Paanda nga yun. Para mailigaw kayo mga Katoliko sa magbasa ng aklat. Bakit ka naligaw? Ngayon pa lang, walang Katoliko ordinaryo na alam ang aklat. Basahin. Late bloomer, lahat. Magalit kayo as if makaligtas kayo. Nakasulat na, alam, natupad sa inyo. Mga bulag, kapwa inakay ng bulag, kapwa mahulog sa makay. 15 verse 12 to 15 of Matthew. Ulit, satanic liars. Ha? 45 minutes na tayo. Huwag mo na ito babae. Mga sa demonyo, maraming liars. Maraming liars. May sinungaling laban sa Diyos, may sinungaling laban sa anghel, may sinungaling laban sa tao. Ito, nagsinungaling ka, anti-biblical ka, you are lying against God, you are a satanic liars influenced by Satan. Yun ako. Kung nagsinungaling ka laban sa aklat ng Diyos, you are satanic liars. Ang Diablo, sinungaling sa Diyos. Ang ama ng kasinungaling, ang malaman ng Diyos, totoo. Ang totoo ng Diyos, biblical. Pag ikaw anti-biblical, sabi mo biblical ka, pamilipit ka lang, you are satanic liars, influenced by Satan. Your father is the devil himself, like Satan. Who is Satan? Yun lang, pare, madre, patunayan ko na demonyo ka ng profesyon. Kalaban ng Diyos ng profesyon. Hindi yung marangal, hindi yung banal, hangal yun. Biblically, yun ang hukom. Makat na, hindi ka mamukom, tanga ka lang. Mayakat ka, hindi ka umukom. Maligaw ka. Hindi mo alam pa rin ang tama mali. Ang basihan, tama, sino maturo? Diyos may mga maturo. Hindi ka maligaw na ka magagawa ng pastor mo, ng pare mo, etc. Sabi ng Diyos, siya magturo. Sabi ni Kristo, sabi ni Isaiah, sa 31 verse 31 to 34 of Isaiah. At saka sa John 26 verse 14 of John 16. John 6 verse 45. Diyos Ama magturo sa mga anak, libre. Walang bayad. Kasi Ama natin, magturo sa mga anak. May ama ba na pabayad sa anak? Gago. Para mapunta tayo sa Kanya. Sa Kanya tayo. Hindi sa pastor, hindi sa pare, gago. Hindi sa demonyo. Mga aklat, basehan mo. Hindi kulang ang Diyos paturo sa atin. Kompleto na. Nagsabi pa na inyong basahin, kompleto na nga. Gumawa ang Diyos ng paraan para maabot tayo dito sa Pilipinas din. At lahat ng tao, sabi yung wika, basehan, sulat ng apostol at pupita ng Diyos sa Israelita. Ang turo ng Diyos manggaling sa Kanya sa Israelita. Sabi pa ni Pedro sa sulat ni Lucas na physician, professional, sa Acts 10 verse 34 to 35. Ulit, tingnan mo, ang gobyerno ngayon, ligaw, gobyerno ligaw, mayor ligaw, kapitan ligaw, lahat, mga teacher, kawawan teacher, mag-celebrate ng pista, gago.
Masaya ang Katoliko, pero ang Diyos hindi masaya. Kasi hindi na sinabi ng Diyos, dagdag, gago. That is not biblical. Sabi pa ni Jando Labado sa live nila ni Didaig, may caption din ako, ang pista, ang Pasko, ang Christmas, ang Ash Wednesday, Purgatorio, mga panalangin sa larawan, hindi yun biblical. Sabi ni Jando Labado na libasista na tinuturuan ng paring si Danoin Gatgano. Ayaw humanap sa akin. Gago. We debate legally. At unbiblically. I do not debate. I conform or agree. I submit to God that there is only one book. I will apply, I will support as a corroborative evidence on how to enforce, not to destroy the book of God. His words is in in His book. The holy book where the words of the holy words of God are written. Written by the apostles and the prophets. Hindi ka maligaw. Bawalin ang mga Katoliko, bawalin ang apocryphal na libro iniinserto sa aklat, gago. More than 66 na. Sabi ni Diyos, ang ladak sa salita, sinungalingan laban sa kanya. 30 ng Proverbs 4-6. Kasi ang Diyos sa salita, bakit ka magsalita? Pupita ka ba? Apostol ka ba? Gago. Nag-aral ka pa sa seminaryo. Aral ng aral, hindi makarating sa katotohanan. Ang katotohanan ng Diyos, biblical. 2 Timothy 3:7 at Daniel 10 at 12 verse 10. Then, yung mga paano yung magandang pag-aaral, anong tutuhanan? Mga sinungalingan. Debate kami. Humukom ka, kaya mo makapag-debate, humarap ka rin. Sabi ba na hindi? Saan sila? Hindi ulutang, taka. Ako rin hukuman nyo. Ako yung demonyo. Ha? Hukuman ko kayo na kayo sa demonyo. Biblically. Akin ba saan? Biblical judgment. Sa inyo naman, katikita, gago. Wala kang basahan sa biblical. Yun kayo talo. Sa mga Diyos, anak ng Diyos din. Kayo pa lang, hindi mga Diyos. Iba ang Diyos ang anak sa inyo. Diablo. Sa 2 Corinthians 4 verse 4. Ang Diyos, si Satanas ng mundong ito. Kasi kayo mga hindi Diyos. You are not gods. You are like gorilla. Mga unggoy. Pareho na kayo. Hindi mga Diyos. May Diyos mga unggoy. Wala. Mga anak ng Diyos, lahat ng mga anak ng Diyos, mula kay Kristo, Diyos din. Mamatay na katulad ng tao, may basehan. Akin ang na-discuss sa ibang baksa. That is biblical judgment. Sabi nyo, hindi, gago na kayo. Your judgment is not biblical. You are anti-biblical. Patay kayo. Kasalanan laban sa Diyos, yun. Magsinungaling laban sa Kanya. Ang pagsinungaling laban sa Diyos, yun ang kasalanan. Pwede ka magsinungaling sa tao, sa anghel, huwag sa Diyos, sa kanyang salita, nakasulat. Yun ang kasalanan laban sa Diyos. Patay. Hindi mo sunod ang turo ng Diyos. Nagturo ka ng ibang tao, galing sa tao, mga sinungaling laban sa Diyos. Yun ang mga pare, Katoliko, paring mga sinungaling, obispong mga sinungaling, papang sinungaling, gago. Hindi ba? Laban sa Diyos. Ang Diyos namin, biblical. Maglaban-laban ang Diyos namin, ang laban ang Diyos nyo. Kami rin mga Diyos, hukuman ang Diyos nyo. Pati ang nyo. Sa 1 Corinthians 6 verse 2-4. Yun lang, kapatid. We must be biblical. That is the only way. That is the will of God in this 21st century.
Our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done. Ano ang will? Ano ang gusto ng Diyos? Biblical, hindi philosophical at theological. Pikat, gago kayo. Baliw, buang. Meron ko mababasa. Duwag, nagtago. Mga pare nyo, duwag. Hindi maghanap ng libati, legally at biblically. Pare ba yun? Ubis mo nyo? Hindi rin. Binubulan na kayo mga tanga rin. Makinig sa kanya. Amin lang kayo. Gago. Sila ang salot ng gobyerno. Nag-influensya sa pulido. Tayo ko tuligan yan. Magdebate tayo. Patunayan ko biblically, salot kayo ng gobyerno. Pati mga politiko katoliko. Kasi ang Diyos nyo, tanga, hindi biblical. Patunayan ko, ang gobyerno ito, gobyerno ng Diyos. Kung hindi ka mga Diyos, umiwalay ka sa gobyerno. Yung exercise your peril. Hindi kayo patayin. Itakwil lang kayo. This government is of God. He established His government for His biblical will to be enforced in the government. Romans 13 verse 1 to 5. 1 to 6. Bakit ituturo sa teacher ituro ang pista? Bakit ituturo ng gobyerno ang teacher maturo ng pista? Yung pista niyo, peste. Galit na kayo ang Diyos nun. Tanga. May basihan ako. Sabi na Diyos, huwag sobrahan, huwag kulangan, gago. Sino masaya? Mga demonyo, pati ang diablo, gago. Nagbanda-banda kayo, istorbo ba kayo sa kapitbahay? Everyday, pero hindi yung kasalanan ng teacher. Kasalanan yun ng gobyerno. Mga teacher na born again, mga SDA, mga protestante. Bakit may pesta? Hindi naman yung estudyante pagkasuhin ng damit. Pasayaw-sawayan na ba? Gago. Ang anak ko, isinali ko muna kasi 7 years old para malaman niya pestang peste. Tanong yung anak ko, ano pesta? Peste. Peste talaga, laban sa Diyos. Ang tuwa dyan, Diyos na katulog. Pero Diyos namin, galit na galit na peste yan. That is not biblical tradition. Sabi ni Jado Labado, that is not biblical. Ularawan, pesta, Pasko, Ash Wednesday, Purgatorio, Imahe, Pananahin kay Maria. That is not biblical. Sabi ni Jado Labado kay Julito Daig na SDA. Sabi niya, ni Jado Labado na katulog, naka-live na. Wala ligtas ka, Jado Labado. Akala mo, wala, hindi naka-live. Mayroon ko ako nakapublish sa YouTube at sa Facebook. At mayroon akong data. Mayroon akong backup. Baka burahin mo. I speak with truth, biblical truth, and with evidence. Live, video evidence, based straight from your mouth. Tapos ano, wala si Jado Labado. Ang sabi niya, saan sa Hebreo ang history? Walang mabasa. Tumakuna. Saan sa tamang salina? Aklat ng mga hayop. Aklat na Diyos, ginawa na aklat ng hayop, gago. Kung gago nga, ikaw na lang. Maghanap ka ng kalibate na kasing gago mo, Jado Labado. Sa akin, tatakbo ka. Legal ito. Salamat sa Diyos. I know how to use legal interpretation and explanation. I know when I have compared to I know when to interpret it literally and non-literally.
Sorry kasi ako bulol dahil sa medyo. Ang time natin, 44 minutes na and 55 seconds. So, yun lang. Ha? Ang paksa ko, kung biblical ba ay sa Diyos o sinong patay, sinong sungaring, laban sa Diyos, diyan satanic liars. Ulitin ko, lahat ng tao, lalo na ang Katolikong pare, obispo, papa, Dibadista na Katoliko, CFD, ibig sabihin, Catholic Dependents, lahat kayo, iba pa ang laban sa Diyos, laban sa salita ng Diyos, biblical, sinungaling, satanic liars. Hindi kayo pare, hindi kayo obispo, hindi kayo papa, you are just satanic liars against the biblical God. Against the biblical God. That is a biblical judgment. I have the basis, the words of God written by the prophets and apostles. I have always my basis, not word for word, but based on understanding. God said it. John 6:45 of the book of John. God said. I do not need another book like Catechismo. Pare nyo, obispo, Dibadista nyo, cross sign, gago. That is not biblical tradition. May umpisa yan. History. Sabi ni Jando Alabador, yung lahat ng lalawan nyo. Kay Daig. Sa live nila. So that's all. I seek justice from you in favor of my Father who owns the book you call Bible. Mali pa, sabi ni Papa Siricius. Tama ba? Siya naturo? Sabi ni Darwin Gitgano na parang di Batista? Ha? Si Pope Siricius daw ang unang-unang tumawag sa akalang Diyos, Biblia, gago. Hindi Biblia, ikinalat ng Diyos, aklat, Biblion sa Greek. Hindi Biblia, plural, gago. Biblion, to koreo, aklat ng Panginoon. Dinakila ang Panginoon. Kasi ang Panginoon, ang may-ari na aklat, hindi Katoliko, gago. Sino mga sino? Hindi nakasulat sa aklat na Panginoon na kayo ang may-ari, gago. Walang basihan. Walang basihan na may-ari ng aklat ng Panginoon, tinatawag na Biblia, ang mga Katoliko. Wala yun. Ang mabasa sa aklat ng Katoliko ngayon na kanyang ginawa, aklat ng Panginoon mabasa, hindi aklat ng Katoliko. Binabawasan, kinukulangan, kinakalikot, lahat. Lahat ng sabi nyo, kinakalikot na. Galing ng demonyo. Mga sinungaling kasi, mag-ingat sa bulaang propeta at bulaang Kristo. Pati Kristo na bulag, ligaw. Kung ang Kristo mo ay ligaw, para kang Katoliko. Sa 24 verse 24 of Matthew. May basehan. Sabi mo, walang mabasa? Meron! Ang basehan mo meron, pero ang unawa, turo ng Diyos siya papunawa. Logically, correct thinking. Kaya gamit na logic, kami hindi, gago. Logical pa yun. Ligaw, buwin na pa yung hindi nga logic, tawag siya, para siya yun. Logic, again, is the science of correct thinking. Not fallacy, not wrong thinking. That is fallacy. You're not logical Catholics. You're just fool, baliw, not legal. You're just philosophical and theological. I cannot say that you are philosophical because you not follow logic. Your logic must be based in the biblical premises, and your conclusion must be in consonance with the biblical premises, not purely philosophy.
Sabi ni John Lamo, hindi kami biblical. Sabi sa akin sa live, unang pakita ko na. Meron pa sa tunay ni biblical. Inaamin pa niya kadaig ng stay. Ang Christmas, ang Ash Wednesday, mayawang pa. Sabi na, hindi yan. Ang purgatorio, ang mga larawan, hindi yun biblical. Pag ang Diyos naturo, He is always biblical. You call it, from the Greek word Biblion, not from the Greek word Biblia, plural. Kompletong aklat ang Diyos. Isaiah 34:16. Ngayon, pag namatay kayo, hindi kayo tatantanan sa hukom ng Diyos. Manatili ang Diyos, totoo. Sabi mo, hindi ka masunod. Ang Diyos masunod. Your will be done. God, our Father. He will judge you with the same judgment that we know, that we read now. Even without a book. But for sure, His judgment is based on a book, on His book. That's why it is called the book of the Lord. Basahin nyo, paniwalaan nyo, at sundin nyo. Sabi ng Diyos, Diyos ko, ikaw ang masunod. Hindi pare, hindi pastor, hindi tao. In this biblical generation. In this 21st century. May aklat na. Tigas pala ang ulo. Bakit? Walang pare na kaya akong debatiin. May pare na debate sa mga protestante pero ako ayaw. Ang sinasalo ni Jando Lavalo, ang pare na si Darwin Gitano. Nadulog din. Sabi na, bago ka harap kay Darwin Gitano na pare namin, ako muna ang harapin. Dulugin na. Sila pala kumain. Tulot ako, gago. 3 beses. Ang basehan na, puro mali. May ebidensa na. Puro mali. Ang salin. Akala na, hindi ako legal. Gago. Legal ako, Jando Alabado. Hindi ako philosophical at theological katulad mo. Gago. I have to scrutinize the evidence, the etymology, or the origin of the words. Is it really written in the same word with the holy prophets and the apostle or not? O ikaw na expert mo lang. Expert tawag doon. Sabi niya, expert tawag. Gago ka lang. Paniwalaan mo expert yun. Mali nga. Expert na mali. Gago. Maraming katulong tama sa atin. Bakit gusto mo ang magandang balita at newly mentioned mali? Maraming correct sa katulong version. Pinipili niya mali. Madaya. Safety. Diyan naman makinikayan. Maligaw kayo. Magharap sa debate. This is an open challenge always since 20th century that legally, biblically, hindi magawa ng katulungan mag-debate. Hindi magawa ng katulungan. To debate biblically and legally, hindi magawa ng katulungan. Yan. Magsali kayo ng abogado, no? Kung kaya nyo, kung gusto nyo. Yung abogado no, mismo ba maghukom sa inyo na mali kayo? You are just philosophical and theological. When the law, when legal and philosophical conflicts with each other, the law or legal must always prevail. But it's because it is the will. In explanation. And the will of God is biblical. I explain it biblically and legally to enforce the will of God, not to destroy or defeat His will. His will, our Father, must be done in your kingdom. God rules us through the Holy Spirit. 12:26 to 28 of Matthew. Sorry, sobrang ako mulun. So, my daughter is not here, is not around. So,
in behalf of Maya Labs, my daughter, 7 years old, and in the name of God, the Father, thank you for watching and listening. I share this to Catholic Word that they are satanic liars. That is my judgment. Harap kayo para magkaalaman. And you must use that sabi mo hindi kayo sinungaling. I will base my judgment legally and biblically, not philosophically. I have the basis, meaning. To God our Father from the east be the glory in the name of your Son Jesus Christ and your Holy Spirit. Amen. Thank you for watching again, and see you in the next video. Despite all, I shall pray that God will call you in His kingdom. His will must be done. You follow His will, and His will is biblical. Sung by this Hebrew woman in English and in Hebrew. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, let thy will be done, as on earth, so as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Yung mga naniwala sa sinungaling ha, mga Katoliko, pag nawala ka sa sinungaling na kayo. Kasi naniwala ka, sinungaling na kayo. אבינו שבשמיים, יתקדש